Ngayong araw na ito, magkakaroon lang po tayo ng clarification sa inyo pong mga komento. Ito po ay galing kay Rodel de Guzman. Basahin po natin. Kayong mga nangangaral ng salita ng Diyos, masigit kayong hahatulan ng Diyos pagdating ng paghuhukom. Alam nyo na yan kung anong kaparusahan ninyo dahil lalo na nagbabasa kayo ng Biblia. Kaya mas matindi ang kaparusahan ninyo na nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit hindi nyo naman tinanggap at isinamuhay bagkus ginamit nyo pa ang salita ng Diyos para manira at sa panlilinglang at panloloko ng mga nakikinig sa inyo. Nakatakda na ang parusang nakalaan sa inyo. Dapat bang mangaral ang bulag sa kapwa bulag? Hindi sila pareho silang mauhulog sa hukay. So ngayon, bigyan po natin ito ng clarification. Medyo hindi ko na naget yung huli niyang itinanong dito, no? So babasahin na lang po natin sa kasulatan. Ano ba yung mga ngaral na bulag sa kapwa bulag? Ibig sabihin daw ay parehong mahuhulog sa hukay. So basahin muna natin ang talatang yun at mabigyan natin ito ng clarification ng lahat ng mga sinabi niya para kanino ba ito inilalaan, ano? Ibig sabihin, kanino ba ito ipinararating? Ito po ito sa mga nangangaral na kung saan ay puro kasinungalingan. Kaya dapat nating malaman talagang may kaparusahan po lalo-lalo na po doon sa mga nangangaral na kung saan ay hindi sa aral ni Kristo. Yan ang tatandaan po natin kapag hindi aral ni Kristo yung kanilang ipinapangaral, talaga pong mayroong kaparusahan yun. Kaya nag-iingat po tayo na kung saan ay ang aral hindi manggagaling sa sarili. Ano po? Amen. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa inyo. God's Word, Read Scriptures. Please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa ating video. At ngayon, patuloy nating pag-aralan ang mga bagay nito at basahin na po natin. Mababasa po natin ito sa mga sulat ni Mateo 15:14. Hayaan niyo sila. Mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mauhulog sa hukay. Ano ba ito? Literal o espiritual na pagkaunawa? Ngayon, bigyan pa natin ito ng pangungusap o sa mga sulat naman ni Lucas. Tingnan naman natin ang sinasabi dito. Sa Lucas 6:39, basahin natin. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghaga na ito, hindi maaaring maging taga-akay ng bulag ang kapwa bulag dahil pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa iyon. Ibig sabihin po, ito isang bagay na talinghaga. Para malaman natin ay hindi ito literal na bulag, kapwa bulag, ang aakay. Ibig sabihin, yung aakay, yung mangangaral at magtuturo. Ibig sabihin, yung mangangaral at nagtuturo sa hindi nakakaunawa at yung nangangaral na hindi naman nakakaunawa sa pamaraan at utos ng Diyos, parehas din silang mapapahamak. Yun ang ibig sabihin po diyan sa talata na ating binasa. May kapahamakan. Ibig sabihin diyan na mahuhulog sa hukay kapag ginawa yun. Ibig sabihin, talagang meron pong danger sa pangangaral kung hindi mo rin alam ang mga inaaral mo. Kaya dapat ang ating iaaral ay hindi manggagaling sa atin yung aral. Manggagaling ang aral at turo sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad na kung saan tayo ay magiging tagasunod din ng ating Panginoong Hesus, kailangan gawin din natin ito. Yung mga aral at turo na naituro na niya. Kaya sa kanya manggagaling yung aral at turo. Basahin natin. Ito po sa Mateo 28:20, basahin natin. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ibig sabihin po, kailangan talaga natin matutunan yung mga aral at turo ng ating Panginoon Kristo, sapagkat ito yung mga bagay na naisulat ng mga apostol na kailangan natin matanggap yung mga aral at turo ng ating Panginoon Kristo. Bakit? Sapagkat kung tayo po ay mangangaral, ay hindi ating aral ang ating ipapangaral.
bagkus ang ating ipapangaral mula sa ating Panginoong Jesucristo para hindi tayo magkaroon ng anumang pagkakasala. Amen? Sapagkat kung mali ang ating iaaral, manggagaling sa ating unawa, ay hindi ho talaga makakabuti ito sa mga bawat makikinig. Bakit po? Ikapapahamak po nila. Kaya tamang-tama dito sa ating binasa kanina, ano po kung ating uulitin yung talata na ating binasa dito po sa Lucas 6:39, muli nating basahin. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila ang talighagang ito. Ibig sabihin po ng talinghaga, uunawain natin yung pananalita ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dito, hindi maaaring maging tagaakay ng bulag ang kapwa bulag dahil pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa iyon. Amen po ba? Kaya kailangan dapat sa isang mangangaral, magtuturo, ay alamin muna yung pamaraan at utos ng Diyos. Kaya nga kung babalikan po natin yung tanong ni Rodel de Guzman na kung saan yung sinasabi niya dito, no? Kayong mga nangangaral ng salita ng Diyos, mas higit kayong hahatulan ng Diyos pagdating ng paghuhukom. Ano ba yung hahatulan? Sino ba yung hahatulan na nangangaral? Yung nangangaral na kung saan ay hindi aral ni Kristo ang ipinapangaral. Amen? Iyan ang mga hahatulan. Kaya nga po, dito sa ating channel, mas nakikita natin, alaman naman ninyo na kung saan ang ating aral at turo ay hindi nanggaling sa akin. Mulat sa poll na tayo ay nagsimula na maglunsad ng ating pong ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang lagi kong ini-insist sa bawat isa sa inyo ay iisa yung pastor na ating pakikinggan na walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi marami tayo yung makikitang bulaan. Ibig sabihin, manlolokong mangangaral na kung saan ito yung nagaganap sa bawat iglesia na kung saan initatwa yung nag-iisang guro natin, yung nag-iisang pastor natin, yung nag-iisang apostol natin, di ba? Nag-iisang pare, nasa kanya po yung katangian yun sapagkat yung ating Panginoon Kristo wala yung kamatayan. Ngayon, kung may susulpot pa, may kamatayan yun di ba? Yung sinabi nilang itinalaga, ang naitalaga nung panahon ni Jesus Christ nung bumaba sa lupa. Siya ay nagtalaga ng mga pastor, siya ay nagtalaga ng mga apostoles, siya ay nagtalaga ng mga ebanghelista, siya ay nagtalaga ng mga propeta, guro, at mga tungkulin sa pagsimula na itinayo yung iglesia para muling tumakbo ng tama at nasa ayos. Ngayon, nung sila'y nagkamamatay, sino ba ang papalit? Di magtatalaga uli ang Panginoon, di ba? So hindi na po ginawa yun ng Panginoon, kundi mismo yung kanyang anak ang nakalaan para mamuno sa iglesia. Amen po ba? Kaya yung mga aral at turo sa kanya manggagaling. Ang kailangan lang natin, pag tayo sumampalataya sa Diyos Ama at sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ipagkakaloob niya yung Santong Espiritu para maging patnubay ng bawat mananampalataya. Bakit? Kailangan yon ng patnubay ng Banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Bawat ipapangaral mo, ang Banal na Espiritu ang magpapaalala, magtuturo, sasabihin sa iyo yung mga bagay na hindi mo naiintindihan at ipapaunawa sa atin. Yun ang layunin ng Banal na Espiritu para tayo ay makapamuhay base sa aral at turo ni Kristo. Tingnan natin ang tungkulin ng Banal na Espiritu. Kaya kapag wala kang guidance ng Banal na Espiritu, doon ka ikapapahamak mo. Bakit? Wala kang maririnig na karunungan mula sa Kanya. Yung mga aral at turo na i-renounce sa'yo, ipapaalala sa'yo ng Banal na Espiritu para yung maging aral mo ay aral ni Kristo, hindi galing sa'yo. So basahin natin yung purpose at layunin ng Banal na Espiritu kapag ikaw ay sinasamahan ng Banal na Espiritu para habang ikay nangangaral, katotohanan ang sinasabi mo. Basahin natin. Basahin po natin sa mga sulat ni Juan 14:26. Pero kapag nakalis na ako, tandaan po ninyo, nakalis na ba ang Panginoon sa Kristo? Nasa langit na. Kaya sinasabi ito doon sa kanyang mga alagad, bagay sa ating panahon natin ngayon, walang ibang magtuturo, di ba? Dahil
hinihintay ng bawat mananampalataya ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya ito yung tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat mananampalataya, merong patnubay. Basahin natin. Pero kapag nakalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang Banal na Espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Di ba? So, ibig sabihin, yung mga narinig nating mga aral at turo, meron pong banal na espiritu para ipaalala yung mga aral at turo. Amen? Kaya may banal na kasulatan, kaya magbasa po tayo. Yung mga nabasa natin sa mga pamaraan at turo ni Kristo na matatanim sa ating puso, kung tayo may nakakalimot, mayroong banal na espiritu para ipaalala yon. Nakita po ninyo? Yan ang kahalagahan ng isang sinasamahan ng banal na espiritu para ikaw makapangaral ng maayos. Nang sa ganon, yung sinasabi dito ng isang komento na nanggaling po kay Rodel de Guzman, yung mga nangangaral ay hahatulan kung ang kanilang inaaral ay hindi aral ni Kristo. Yan ang malinaw dyan. Ngayon, kung itutuloy pa natin itong kanyang mga katanungang ito para maging malinaw sa atin, huwag tayong matakot kung tayo nangangaral ng katotohanan. Kasi ang nangangaral ng katotohanan, hindi man yung mapapahamak. Dahil nangangaral ka ng katotohanan at yung makikinig ng katotohanan, maliligtas yon. Kaya napakahalaga na bumabasa ng kasulatan. Bakit sinasabi niya na dito, kung babasahin natin, no? Alam nyo na yan kung anong kaparusahan ninyo dahil lalo na nagbabasa kayo ng Biblia. Tandaan mo, mali naman yung parurusahan naman yung nagbabasa. Ay matatawag ng mapalad ang nagbabasa. Alam nyo mga kapatid at kaibigan, pag may mga ganitong komento na kung saan yung daw yung nagbabasa ay lalong-lalo na daw parurusahan, hindi po. Mas maparurusahan yung mga hindi nagbabasa kasi hindi malalaman yung katotohanan. Kaya kung walang alam ka sa katotohanan, paano ka mangangaral? Paano ka magtuturo? Paano ka tatanggap ng aral? Ang tatanggapin mong aral, aral ni Kristo. Kaya babasahin natin sa kasulatan. Di ba't ang sabi ng salita ng Diyos, mapalad ang bumabasa ng salita ng Diyos? Ngayon, puntahan natin yung mga sulat po ni Juan para maintindihan po natin. Ito po, basahin natin para maintindihan ninyo na kung saan mapalad yung bumabasa. Dito po sa Pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Yun po ang importante. May tatlong bagay tayong makikita kung saan ay matatawag kang mapalad kung ikaw'y nagbabasa, kung ikaw'y nakikinig, ibig sabihin inuunawa mo yung binabasa mo at tutuparin mo yung nakasulat para hindi ka mapahamak. Yan po ang katotohanan. Hindi po mapaparusahan yung mga nagbabasa ng kasulatan. Sabi pa niya dito, di ba? Sabi niya, anong kaparusahan ninyo dahil lalo na nagbabasa kayo ng Biblia? Kaya mas matindi ang kaparusahan ninyo na nangangaral ng salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, yung nangangaral ng salita ng Diyos na hindi aral ni Kristo, yun ang parurusahan. Tandaan po ninyo yan. Kasi po, yung binabasa pa nila sa halip na unawain sa pangunawang espiritual ay binibigyan pa ng maling kahulugan. Yun ang mapaparusahan. Malinaw po ba? Ngayon, bigyan pa natin ito ng linaw. Sabi mo ba dito, ngunit hindi ninyo naman tinanggap at isinabuhay bagkus ginamit nyo pa ang salita ng Diyos para manira at sa paninilang at panliloko ng mga nakikinig sa inyo. Nakatanda na ang parusang nakalaan sa inyo. So, ibig sabihin dito sa kanyang komento, para ilinaw ko po sa bawat isa sa inyo, no po. Kapag ginagamit mo yung salita ng Diyos sa maling paraan, sa maling pagtuturo, yan ang parurusahan. Ngayon, kung nanliling lang para makalikom ng, yan nga, ginagamit sa pagninegosyo, para makalikom ng maraming salapi, para gamitin sa kanilang kalayawan, yan ang mga taong parurusahan ng Diyos. Ginagamit ang salita ng Diyos sa pamagitan ng ginagawang negosyo. Yan ang tandaan po ninyo. Ano ho? Ngayon, dito pa sa sinabi niya para sinasabi yung paninira. Kung itinutuwid ang isang maling pananampalataya at kinukonvert daw niya na paninira ayon, yun po ang paniling lang. Halimbawa, itinutuwid kayo. Masama ba ang ituwid ka,
itigil mo na ang pagnanakaw. Katulad niyo, itinutuwid kayo. Yung mga aral at turo na pagtutuwid, katulad po ng pag-iikapo, yung ba'y angkop sa panahon natin? Bagamat yun ay ginagawa sa lumang tipan, pero binago ng Diyos ang pamaraan na yon. Tapos gagamitin mo sa bagong tipan. Yun po ay isang bagay na pagtutuwid na kung saan ginagamit mo pa sa bagong tipan na hindi naman angkop sa bagong tipan, sapagkat yung lumang tipan yan ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dahil walang makasunod, walang makatupad. Kaya ginawa ni Kristo. Ngayon, yung ginawa ni Kristo, tinapos yung lumang tipan. Kaya nagkaroon ng bagong tipan, susundin natin yung pamaraan at utos ni Kristo. Kaya nagbigay siya ng utos kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang dapat nating isapamuhay, yun ang ating susundin sa paraan at utos ni Kristo. Kaya uulitin ko po yung Mateo 28:20, ano ang sinasabi ng kasulatan para maintindihan natin. Ito ang sabi ng ating Panginoong Kristo, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. 'Di ba? Ito yung utos na dapat sundin natin, yung pamaraan ni Kristo. Ano ba yung mga inuutos niya? Ang dami, 'di ba? Kaya dapat nating malaman yung pamaraan at utos ni Kristo. Nang sa ganun, hindi tayo mapahamak. Ngayon, sa iyong pang mga tanong, yung sinasabi mo dito, yung kapwa bulag ay mangangaral sa kapwa bulag, ibig sabihin, kung nangangaral ka na hindi ka na nakakaunawa ng mga aral at turo ni Kristo, nangangaral ka ng sarili mong kaparaanan, yun ang ibig sabihin, yung pati yung nakikinig sa kanya, mapapahamak pati yung nangangaral na hindi alam yung pamaraan at utos ni Kristo. Yan po ang malinaw. Sana po kung kayo'y nakaunawa sa ating pong maiksing pangangaral o paglilinaw sa ating mga komento, sana po'y please like and subscribe to our channel. Sana'y nakaabot ito sa bawat isa inyo at nakaunawa. Alam ko maraming nakakaunawa dito sa ating channel. Kaya hindi po kayo dapat mangaman, mga takot sa mga nagkokomento na kung saan ay pag daw nagbasa parurusahan, hindi po. Matatawag ka pang mapalad kung tutuparin mo ito. At inuunawa mo yung mga salita ni Kristo, pawang unawang espiritual. Kaya hanggang sa muli po ang ating pag-aaral. Please like and subscribe to our channel, God's Word, Read Scriptures. Muli natin ibalik sa Diyos ang kapurihan, kapangyarihan at kadakailaan sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maging sa Kanyang anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli na ating pag-aaral. Amen.